Patuloy ang panawagan ng pamahalaan sa mga natitirang miyembro ng rebeldeng grupo na sumuko na para makamit ang tunay na kapayapaan. Kasunod dito, 9 na dating rebelde ang nagbalik loob sa gobyerno, bit-bit ang kanilang mga armas. Narito ang balita. Aabot sa 9 na dating miyembro ng local terrorist group ang formal na nagbalik loob sa pamahalaan at tumanggap ng tulong pangkabuhayan kamakailan. Ginanap ang kanilang pagsuko sa himpilan ng 90th Infantry Battalion sa Barangay Cabingi, Datu, Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ayon sa tropa ng mga sundalo, bukod sa livelihood program, tumanggap din ang mga ito ng cash assistance at tig-isang sako ng bigas mula sa lokal na pamahalaan ng Maguindanao del Sur at sa Department of Labor and Employment Region 12. Sa isinagawang maikling seremonya, iprinisita rin ng mga dating rebelde ang kanilang mga isinukong kagamitang pandigma. Kabilang dito ang isang M14 rifle, 2 M4 rifles, isang M16 rifle, 2 caliber 50 Barrett, isang M203 grenade launcher, isang M1 Garand rifle at isang M1 carbine rifle. Nagpaabot ng pasasalamat si Brigadier General Edgar Catu sa suporta ng mga lokal na ahensya ng pamahalaan at ng mga mamayan sa patuloy na kampanya laban sa loose firearms at sa pagbabalik loob ng mga dating rebelde. Binigyang diin ng opisyal na ang kapayapaan ay responsibilidad ng bawat miyembro ng lipunan, kasabay ang panawagan na ipaabot sa mga dating rebelde kung paano tinatamasa ngayon ng mga dating kasamahan nila ang tunay na kapayapaan kapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Samantala, ayon kay Major General Donald Gumiran, commander ng 6th ID at JTFC, ang pagbabalik loob ng mga dating rebelde ay malinaw na patunay na may pag-asa sa kapayapaan at pagbabago para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal. Almar Forzuelo, SMNI News.